Di ko alam, siguro joke lang to mga tol, no? Di ko alam kung matatawa ka rin eh. Sabi rito mga tol sa isang balita mula rito sa GMA, nanawagan si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, na patatagin at paunlarin pa ang relasyon ng Pilipinas at China. Nananawagan ka kanino sa amin o dapat sa bansa mo ikaw manawagan dahil kayo ang nanggugulo eh. Sinabi niya yan sa gitna ng patuloy niya na tensyon sa West Philippine Sea. Nauna rito, sinita ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga ginagawa ng China na taliwas sa kanilang mga pahayag, which is true mga tol. Diba? Taliwas. Kabaliktaran ng kanilang pahayag. Biruin mo, nananawagan ang Chinese Ambassador na patatagin pa daw. Napatatagin at paunlarin pa ang relasyon. Paano patatatagin kung sinisira nila, winawasak nila? Sa mismong bakuran natin, sa sarili nating teritoryo, mga tol, pinagtatabuyan tayo, binabangga, winawater cannon, tapos sila mananawagan sa atin na patatagin at paunlarin. Napaka-hipokrito naman ito. Well, anyway, panoorin natin to mga tol mula rito sa GMA, rito sa kanilang Facebook page. Nanawagan si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, na patatagin at paunlarin pa ang relasyon ng Pilipinas sa China. Kita mo kung paano tayo ginugunggong nito mga to. Sinabi niya sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Now narito, sinita ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga... Talagang meron silang lakas ng loob ng ganun, meron silang kapalmoks ng ganun, ginagawa ng China na taliwas sa kanilang mga pahayag. May unang balita, si JP Soriano. Sa gitna ng patuloy na pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea at mga agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa Pilipinas. Di ba? Winawater cannon tayo, agresibo sila, tapos mananawagan sila na patatagin at paunlarin ang ating relasyon. Sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, sa isang pagtitipon sa Maynila na umaasa siyang matututo ang mga tao sa naging kasaysayan ng China at Pilipinas. Ay naku po, dapat sinasabi niya yan dun sa bansa nila At piliin ang tamang landas para sa isang matatag at maunlad na relasyon ng China at Pilipinas. Wow ha, wow! Ang lakas nila mang-gaslight, no? It is my sincere hope that people of vision from all walks of life will come together to draw wisdom and lessons from our shared history. Umatras kayo. Balik kayo dun sa inyo, di ba? Alisin nyo lahat ng mga barko nyo sa hindi nyo naman teritoryo. Hindi nyo nasakop yan May UNCLOS Nakapirma kayo dun Di ba? Sinasabi ng UNCLOS, China, eto 200 nautical miles nyo. O Pilipinas, eto 200 nautical miles nyo. Bakit kayo nandirito? History offers valuable perspective. China and the Philippines are neighbors whose connection cannot be undone. Wala sinisira ninyo Good neighborliness and friendship serve the fundamental interest of both peoples. Fundamental interest of both people. Wala naman kayong pakialam sa interest namin. Yung mga mangingisda namin, ito mga tol, hindi mawawala sa isip ko to. May mga mangingisda pumunta doon sa Bajo de Masinloc, mga Pinoy fishermen nangunguha lang sila ng seashells para lang sana pangkain nila sa araw na yon. Biruin mo nangunguha lang sila ng seashells, pangkain lang nila sana sa araw na yon. Anong ginawa ng mga China Coast Guard? Binaba nila yung mga mangingisdang Pilipino. Pinilit nilang ipasaole. Pinabalik nila mga tol yung mga seashells. O anong nangyari? Yung mga mangingisda natin umuhing luhaan. Tapos sasabihin nyo, neighbors whose connection cannot be undone. Kayo ang unang-unang sumisira niyan. Never kayong ginantihan ng Pilipinas sa pamamagitan ng dahas. Never kayong binangga o kayo winater cannon ng Pilipinas. Meron tayo isang sundalo mga tol naputulan pa ng daliri dahil sa mahilig nilang pagbangga. Tapos sasabihin niya patatagin ang relasyon ng Pilipinas at China. Wow hayos ka rin Ang pahayag ni Wang nangyari isang araw matapos almahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang mga tanong ng ilang opisyal ng China. Wala, hipokrito to the highest
to the finest. Tinawag ni Teodoro na mga propaganda ng China na ikinukubli bilang mga katanungan. China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? Sa pool. Diba? Sa pool. And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China. And none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity. Dalawang magkaibang bagay yon. Walang nag-a-agree o sumasang-ayon sa China. At walang kumukundina o bumabatikos sa ginagawa ng Pilipinas na ipagtanggol o igiit ang ating soberanya laban sa mga agresibong aksyon ng China. Dalawang magkaibang bagay mga tol. Doon pa lang makikita mo sino ang tama, sinong mali, sino ang sinungaling. Nasasabihin nila sila'y para sa kapayapaan, sila'y para sa kaunlaran. Napakalaking kalokohan talaga eh. Iba kasi yung sinasabi nila sa ginagawa nila eh. And sovereignty. Sa parehong Shangri-La Dialogue, kapwa inihayag ng mga defense officials na mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, gaya ng Amerika, Japan at Australia, na isang serious concern ang patuloy na mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito inalmahan ng Chinese Foreign Ministry na ibinahagi ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Ang sabi, the US, together with Japan, Australia, and the Philippines, brazenly spread the false accusation. Wow! Tibay ng mukha talaga. China threat at the Shangri-La Dialogue. China strongly deplores and firmly opposes it and has made serious protest. The truth hurts kasi mga tol eh. Nasasaktan sila. Sabi nito ni Lien Gian, nasasaktan mga kapatid kasi etong China dahil hindi nila matanggap, sumasampal sa kanila yung buong katotohanan. Tinawag din ng China ang aksyon ng Amerika, Japan at Australia na bloc politics at pag-iisip na parang panahon daw ng Cold War. Wow, sila nga yung gumagawa nun eh. Sila nga yung gumagawa nun. Pinipigilan nga sila nito mga bansang to para wag maging maharahas eh. Wag maging agresibo eh. Diba, noong mga panahon dati, mga tol, hilig ng sakupan, ang hilig ng mga pananakot, ang hilig ng mga nananakop ng hindi naman kanilang teritoryo. Diba? Ito nga yung ginagawa nila eh. Diba? Hindi raw aatras ang China sa pagtatanggol daw nila sa kanilang territorial sovereignty. Biruin mo, yung pa rin yung paniniwala nila kahit wala namang international law sumusuporta sa kanila. At maritime rights. Nanawagan din ng China sa Amerika at sa mga kaalyadong bansa nito na tigilan na raw ang pagbuo ng anilay exclusive mini-groups at paghadlang sa mga pagsisikap na maresolba ang mga issue ng territorial dispute. Anong pagsisikap na maresolba? Ang tanging paraan dyan para maresolba dyan is kailangan lang talaga nilang rumespeto. Kailangan lang talaga nilang kilalanin yung batas. Kailangan nilang kilalanin UNCLOS, unang-una na. United Nations Convention on the Law of the Sea. Batas sa karagatan yun eh. Hindi nila nire-respeto, hindi nila ginagalang. Anong effort ang sinasabi nilang ginagawa para maresolba ito? Sila nga yung unang-unang ayaw kumilala sa kung ano yung tama. Wala pang tugon ng Amerika sa bagong pahayag na ito ng China. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Diba? Doon pa lang eh. Doon pa lang alam mo nang mali eh. Nabahagi raw ng kanilang 10-dash line historical map. Ang mapang ito ibinasura na ng 2016 arbitral ruling at kinatigan ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Basag. Ito ang unang balita. Basag. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa balitang to, no? Kahit papano, basa muna tayo ng mga komento. Ito maganda kapag sa Facebook tayo nanonood, may mga komentong ganito eh. Sabi nga ni Gibo,
May trust issues na kailangan harapin ng China. Words are different from their actions, which is true. How can you achieve a true negotiation when you don't trust their words? How can we achieve peace when control is evident purpose of this so-called negotiation? Right on, Secretary Gibo, di ba? Paano tayo magtitiwala sa China kung iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila? Lol, China, we own the Great Wall since Enriles built it. Nakanang yan, no? Maloko ta rin talaga mga Pilipino eh. China should act as a good big brother. Asan na yun? Nawala. And China should act as a good big brother to his neighboring countries to gain more trust and respect. Wala. Bully sila eh. Bully sila eh. Kumbaga, ikaw yung big brother tapos yung mga share ng mga kapatid mong maliliit, inaagaw mo lahat. Diba? Lagi nga nating analogy mga tol, etong South China Sea, which is nakikita natin dito sa mapa na to. Ito, China, itong malaking bansang to, tapos may mga bansa rito, ito Pilipinas. Ito yung South China Sea. Isipin natin, isa yung malaking piece of cake na binigay sa atin ng ating dakilang may lalang. Hati-hati tayo diyang magkakapatid. Siyempre, ito ating big brother. Itong higanting to. Tapos tayo mga maliliit lang. Ang gusto ng ating big brother, kanya yung buong yan. Kanya yung buong yan. O, kita nyo kung gaano karamot. Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.